95. Andito tayo sa may West Service Road sa may bandang Merville. Medyo maulan. Ngayon ito, wala akong dalang kapote. Wala ko sanang mag-ride somewhere south kung saan makapag-visit sa iglesia ako. Maybe Mahayhay, ganun, Diriw. Pero tulad yan, lakas ng ulan, wala akong kapote. Masana naman, biyayan. Ang bala ko ay bumili na lang sa 7-Eleven ng instant kapote para lang makatawid. Tapos itong mga jacket ko pwede ko ilagay sa kahit siguro sa transparent na plastic. Alay, lakas ang ulan, no? Update dito sa Winner X ko, number 1, ito, itong handle grip na Nagamaki. Maganda siya aesthetically kasi nga yung mga colors ayun, ang red. Pero sa comfort, hindi ko masasabi. Kasi after ko mag-ride last time, talagang parang namamanid yung kamay ko, parang yung mga kamay ko masasakit after ng ride. So kung wala kang gloves, pero kung may gloves naman, kanina tinry ko, okay naman siya. Kaya maganda lang sa aesthetics. Perno sa kulay ng Winner. Tapos nag-upgrade tayo last time, bumili ako ng front sprocket na 14, yung sinasabi ni Kapwa na mamaw sprocket. Kung kukumputin natin, kasi ang pag-compute ng final gear ratio is yung front sprocket divided by the rear sprocket. So yung stock before was 1544. So pag divide mo yon, makukuha mo value is 2.9 something. Doon naman sa value ng final gear, pag the more mas mataas, mas maganda yung top end niya, pero suffer yung acceleration. Tapos vice versa, pag mas mababa, which is yung stock, ganun talaga, mabababa yung final gear ratio niya to compensate para magkaroon ng ng efficiency sa fuel at yung riding experience. Mas makapidama, mas maarangkada, mas madali sa i-maneuver. So tinry ko yung set ni Kapwa na 1444. Sa umpisa maganda siya, pero nung habang tumatagal ka, na-realize mo na kada nagka-cambio ka, kailangan mo ng mataas na RPM para mas maganda yung yung kamyada. Unlike sa stock na kahit mag short shift ka 3K, okay lang, buhay yung gear. I mean, buhay yung RPM kahit mag-shift ka na low RPM. Pero ang maganda dun sa set ni Kapwa, yung 14.2 sa front sprocket, pagdating na sa high RPM, hindi gigil yung makina. Ewan ko bakit, pero kasi kung titingnan mo, diba, pag sa front sprocket or sa rear sprocket, pag the more na nagtataas ka ng tooth, papunta yon towards sa top speed, yung top end. Pero pag nagbababa ka, mas gumaganda yung acceleration, pero mababawasan yung top end mo. Ngayon dun sa kaso, nagbaba tayo, di ba, supposed to be dapat mas
mas gaganda yung acceleration. Pero kabalik rin yung nangyari, yung naging effect. Ano ko na siya eh, kasi nga sa front sprocket kasi tayo nagdagdag, hindi sa rear sprocket, which is para sa akin mas malaki yung effect after mo mapalitan pagka yung rear sprocket yung pinapalitan. Tapos ang isang bakit ko binalik sa stock, hindi ko trip yung advanced reading ng odometer. Kasi mo naka 60k ka na, 60k kph, pero yung pag nakikita mo yung mga kasabay mo, hindi mo pa sila ma-overtikan. Tapos pag nakita mo yung odometer nila, minsan nasa 45 kph, minsan 50 kph pala. Nataka ka bakit ang register sa odometer mo 60k kph, pero sa kanila mga 50 o 55. So sa akin naman wala naman kasi problema. Ang ano lang na, ang kaso lang talaga na kapag monitor mo ng change oil inverter, so magbabago rin yun. Kaya binalik ko sa dati. Ang lala eh, ang laki ng ang laki ng difference eh. Okay sana kung 2-3 kilometers lang eh per hour ang difference eh. Ang laki, lalo pili ko pag mas matuning ka, mas malaki, tumataas eh. So kaya binalik ko. Hindi mo rin mamamonitor yung fuel efficiency kasi nga pa rin yung sa odometer ka nakatingin, diba? Para makuha mo yung kilometer per day. So yun lang, binalik ko ulit. Hindi ko naman sinasabing pangit siya, pero hindi na sinushoot yung riding type ko for commuting saka yung back corner. Kasi nga mas buhay yung mga cambio ng stock property is yung 16 kumpara sa 14. Pwede kang mag-ride na RPM, I mean magbaba ng gear time sa low RPM, pero buhay yung akin yung RPM gear. So yun lang naman. Pero pag nagpalit ako ng ng Puma Racing type na backpressure type, siguro install ko yung 14 sprocket, yung 14 sprocket. Hindi ko mas bagay sa trend. So yun lang, medyo nawala na yung ulan dito. Naputi naman ito, matutuyo yung yung jacket ko. Guys, sukat na tayo mga guys. Medyo wala nang ulan dito. Medyo cautious lang ako, saka nagdadaan-daan na naulan, baha yung kalsada, basa. Okay naman yung gulong natin, nakapit naman siya somehow. Hindi ko lang binabangkin kasi mamaya naging kwento na naman ako eh. Okay, punta na tayo Alabang. Tayo sa Alabang mga guys. Time check 7:20. Hindi naman ako bibili ng kamote kasi hindi na umuulan eh. Hindi ko lang alam sa south kung naulan doon. Dito okay naman. Kala ko muna mag-CR.
Dito hindi na rin umuulan. Medyo nagpapakita na yung blue sky. Hi, we're leaving San Pedro. Welcome to Binyan City. Time check 7:39. Uy! Ako, mukhang ano aksidente ah. Quality na pinili mong gulong. Kaya kung mag-i-invest ka para sa safety mo sa kahit anong weather condition, doon ka na sa subok. So, nandun na tayo sa pagtitipid, pero hindi tayo perfecto. Hindi natin hawak yung sitwasyon, lalo na pag nagmamotor tayo sa mga ganitong sitwasyon. So, para mabawasan yung risk, doon tayo nag-invest. Yun guys, time check 7:45, City of Santa Rosa. Let's go. Yun na tayo. It's 7:57 in the morning. Yung mga 8:15 nakarating na tayo. Kalamba na tayo mga brothers and sisters. It's 8:08. Sabihin from San Pedro Laguna to Kalamba, pag wala traffic yung ganito, kaya mo makuha ng 30 minutes or less. So, dire-diretso mo lang to punta. Unang destination natin is Liviu. Tayo mag-sitting pa para makapag unwind at saka makapagdasal dahil Sunday ngayon. Pag-pray ko din yung health ng asawa ko dahil sa buntis. Siyempre mga blessings na matatanggap. Tapos pagtapos ng ng Liviu, tapos sumagat hanggang May High. Kasi maganda rin yung church doon. Ay, hindi na pala si Save More to. Unisan. Oh, may truck kami dito. For ating pallet.
Brad 9132. Full fader. Nang pahinante. At exactly 8:11 AM. Dito tayo sa kaliwa. Grabe po. SMTT Kalamba. Tapos pagdating dito sa crossing, kakanan tayo. Bali ang tutubukin natin yung Kalawan kasi yun may daang papunta papuntang ano dun eh, San Pablo. After ng San Pablo yun na yung Lily Road, yung Lily Road. Pero parang gusto ko sagad ko, tapos pagdating ko dun sa may lagpas ng Victoria may pakanan dun eh, hindi ko pa ako nakakadaan sa daanan ng mga dinawa. Umuulan dito talaga. Kailangan ko makahanap ng hintilahin ko muna to. Lakas eh oh. Yun. Dito tayo dito guys sa may San Pablo Kalawan Road. Lakas ang ulan eh. Medyo papahupain ko pa ng konti. Lakas eh oh. Ng Kalawan at 8:58 AM. Yung simbahan nila. So dahil papunta tayo ng San Pablo, kaliwa tayo. Later, nandun na tayo sa village. City proper ng San
video tayo. Una. Kaya. Lang guys, isang bayan na lang, liliw na. It's 9:38. Medyo mabagal na yung pacing ko dito kasi pagod na ako. Medyo clock. Dito na ako sa Liliw Church. Kaso 3 PM pa lang simba dito. Hindi ako maabot sa simba para sa alas 7. Ngayon, lalabas na ako. Punta ko ng Mayhay. May isa pang church doon na maganda. Yung simbahan. Dito sa Liliw ah. Mga tindahan sa ano yung kainan na open. Andawin tayo ng Mayhay. Nag-uulan-ulan pa rin. 10:16 in the morning. Lupit, nakaabot ako ng Liliw nang walang kapote. Sana pag pauwi hindi ako abutan ng ulan. Kasi after nitong Mayhay, uwi na ako. Hindi ko lang alam kung saan ako dadaan, kung sa baba ng Pagsanhan sa Magdalena o ikutin ko na lang din, balikan ko na lang din itong dinaanan ko kanina. Ang labas ay Sanpab. Nalalaman natin yan mamaya. Malakas ng ulan. Sana may simba doon, no? Babali wala lang yung pagpunta ko dito. Wala sa Liliw. Mamaya pagpunta ko eh.
tester na binibigay mo yung bigat mo dun sa ano, sa tester na. Delikado yan eh, kasi pag kunyari humiliko ka pa kaliwa, pwedeng sumayad yan eh. Kapag mag-center stand kayo, matapakan nyo lang yun, tapakan mo na doon. Pero i-effort nyo pa rin pa iakyat, iangat. Hindi yung tatapakan nyo lang talaga na pagkagalan nyo. Mababaligo kasi yan eh. Makasad pa to. Hindi ganyan. Yan yung junction. Pag kumaliwa ka dyan, ang labas mo sa Areza. Mga may Areza. Dire-diretso yan eh. Pwede rin dyan ako dumaan mamaya. Dire-diretso lang yun. Pero pag pupunta ka Mahay-Hay, kakanan ka. Sabay tayo mga grupo na natin to. Minsan kahit yung may mga kasabay na ganito eh. Kasi nasisira yung pacing mo. Makasag yung ito. Ano yung bridge. Yung mga ilan din nag-ride lang photobomber. Ganda ng ano dun eh. Welcome to JJ. Kuwara. Ang lakas ng ulan. Basa na ako. Pagkasanin sa magot ko ah. Let's go, basahan na rin. Maganda to. Ano, pwede kumaliwa. Pwede yata kumaliwa din. No vehicle and bawal nga. Sa kanan talaga. Yun. Ano yun na to? Tapos, kaliwa na tayo dyan. Kaliwa tayo. Tama ba? Teka, mali ata. Mali. Papuntang bridge.
sabihin, nalagpasan ko yung tulay, tapos kakaliwa ako. Ayan. Nakakita ako ng ulan. Kakaliwa ako dyan. Ang bango. Nalagpasan ko itong maliit na tulay na to. The legendary tulay of Mayahay. Tagal na itong tulay na to. Tapos kakaliwa ako dyan. Yun. Ito. Yun. Ito na yun. Angel's Burger dito. Yun na kaya kainin. Nagugutom na ako. Bibili pa ako ng ulam. Sabi ni Tinting, sinigang. Kung alis ako dyan ng quarter to 11, quarter to 10, mga alauna ako makakauwi ng bahay. Pagbalik ng San Pedro. May mga tinda-tindahan na dito. Pagpababalik ako dito sa kabila. Parking. Sana may umiisa, no? Naalala ko dyan kami kumain nila family na nakaraan. Titanic. Ito pera. Ito may maliit pang tulay dyan eh. Yun. Yun. Tayo sa may tindahan. Ito naman siguro dun. Ito naman dun. Okay, kira tayo. Saint Gregory the Great Parish. Yeah. Halos magkatulad sila nung sa Liliw. Tingnan mo yung motor. Ang dosing. Guys, time check 11:40. Pabalik na ako sa San Pedro. Nandito na ako sa San Pablo. Dito ako gaganda Boulevard. Grabe yung ulan dun. Basang-basa ako. So pagdating ko ng video, walang timba. Tapos pilipat ako na Mayahay. Wala ring timba. Tapos pag pauwi, ayun, lumakas yung ulan. Kaya nabasa ako. Pagdala ko Nutribus, yun, medyo nabasa. Hindi pa rin ako kumakain. Tapos naggas na ako ng 100 pesos kanina. Nag-blink na eh. Dito na ako dadaan. Dito naman sa Boulevard. Yung may pagawaan din ng motor dito.